Ang topic natin ngayon mga kanegosyo tungkol kung paano kumikita ang isang bar or club mga kanegosyo. Ito kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo tapusin mo tong video ko sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki yung negosyo mo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagdinegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Paano kumikita ang negosyong club or bar mga kanegosyo? Kwento ko lang, way back 2015, nung natayo ko yung sari-sari store ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng Marketing Management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Sa pagninegosyo ko sa sari-sari store, isa sa mga natutunan ko dyan, walang focus in one. Hindi may scale up sa level 2 business model ang sari-sari store kasi habang buhay ka dyang reseller. Hindi sa'yo yung produkto, hindi sa'yo yung brand. At sobrang dali magbukas ng sari-sari store. Pag nakitaan ka lang ng kapitbahay mong kumikita yung sari-sari store mo, kinabukasan may katabi ka ng sari-sari store. Nung college ako mga kanegosyo, mahilig din akong nagbabar na talaga ako. Nagka-club na kami ng tropa ko. Pero more on ang venue namin, more on Tomas Morato, Timog, ganyan. Bira lang kami sa Manila area at saka sa BGC area, Makati, Pobla. Moron Tomas Morato kasi malapit kami doon. Tsaka Katipunan. Kasi malapit lang din yung school namin tsaka yung boarding house ko doon. Sa pagbabar namin, pagka-club namin sa Tomas Morato, may mga negosyo na club doon na sobrang sikat sa pag unang bukas. And eventually, after a years, 2 years, magko-close na mga kanegosyo. Papalit na naman ng panibagong pangalan, panibagong may-ari. Nagtataka ako, bakit hindi nila nami-maintain ang negosyong bar or club? At na-realize ko sa 10 taon kong experience sa pagninegosyo, na-realize ko mga kanegosyo, na ang club tsaka bar, kumikita lang yan sa isang linggo, 3 beses sa isang linggo. Wala pang focus in one yung mga produkto nila doon. Ang daming menu, daming inventory, ang daming pinapasahod. Naisip ko kung ako yung magninegosyo, hindi club or bar yung ininegosyo ko. Ako yung magsusupply ng yelo. Doon naka-focus in one ako, may scale up ko pa sa level 2 business model yung ice ko. Ma-applyan ko pa ng distribution business model. At ako yung magbabagsak ng ice sa lahat ng club or bar sa BGC or Timog or Tomas Morato. Doon ako tunay nakikita, hindi sa pagtatayo ng bar. Kahit DJ ako mga kanegosyo, hindi ako magtatayo ng sarili kong bar. Kasi alam ko kung paano kumikita ang isang negosyo. Ang laki ng i-maintain mo dyan, hindi pa alam na itong mga halimbawa, itong may-ari ng silo. Yung may-ari ng silo, kung kumikita na yan, kailangan ipa-franchise mo na yan para doon ka lalong yumaman o lumaki yung negosyo mo. Tulad ng ginawa ng Paddy's tsaka Chill Top Bar. Pina-franchise nila yung bar nila mismo, yung buong negosyo nila. At hindi na sila kumikita sa pagbebenta ng alak per se, yung Paddy's Point tsaka yung Chill Top Bar. Hindi na sila kumikita sa pagbi-VIP, hindi na sila kumikita doon. Kumikita na sila sa franchising fee nung magpa-franchise ng negosyo nila. At milyon yun mga kanegosyo. Kaya nagtataka ako sa mga ganito kalaking negosyo tulad ng silo.
Hindi pa nila ini-scale up yung negosyo nila sa level 2 business model. Hindi nila ina-applyan ng franchising business model yung negosyo nila. Samantalang ka-franchise na yung negosyo nila. Kumita na silang ilang taon eh. Ilang taon na yung silo. Kaya proven ng kumikita yung negosyo mo. At mahirap i-maintain ang isang bar na tumagal ng ilang taon. Kaya kung ako yung magninegosyo, kung ako yung may-ari ng silo, ipapa-franchise ko na yung negosyo kong silo. Kasi proven na ng ilang taon na kumikita ako eh. At kikita na ako, at kikita na ako, hindi na ako kikita sa pagbebenta ng alak per se, sa BIP. Kikita na ako sa pagpapa-franchise ng negosyo ko. Doon yung tunay na kitaan mga kanegosyo. Kasi kung aminin naman natin sa isang linggo mga kanegosyo, 3 araw lang bukas yung bar. Eh ano yung 4 na araw? Kung lugi yun. Tas ang dami mo pang kalaban na bar. Tas ang laki pa ng renta mo. Ang dami mo pang pinapasahod na tao. Kaya kung ako yung magsisimula magnegosyo, mga kanegosyo, ang gagawin ko, ipapa-franchise ko yung negosyo ko. Lalo na, proven ng kumikita yan. At syempre, focus in one, scale up sa level 2 business model yan, is hanapin yung community ng mayaman, ilagay natin tulad ng ginawa ng Silo, nilagay nila yung pwesto nila sa BGC. Panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content. Dahil kasama na sa trabaho natin bilang negosyante ang paggawa ng original content. At kung umabot ka sa dulo na video na to, comment ka naman, sabihin mo, Silo, heart mo na rin to, subscribe ka na rin sa akin. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.